Hello guys, it's me Nymphy, ayang mini vlogger ng South Cotabato. Ang sarap pa nga sana matulog kasi 1 AM na ako natulog kagabi. 3 video nga talaga yung inedit ko kagabi kaya sobrang napagod din ako. Para nga tuloy ako nitong bulate kung gumalaw. Kapag gumawa nga talaga ako ng video ay sa pag-voice over ako nahihirapan at matagalan. Palagi rin kasi ako nagkakamali kaya palagi din mauulit. Lumabas na nga rin ako nito para makakain na kasi tinatawag na ako ni Papa na sabay na lang daw kami lahat. May pupuntahan nga din daw kami mamayang hapon kaya bilisan ko na sa mga trabaho ko dito sa bahay. Nandito na nga rin silang lahat sa mesa at ako ay kumain na rin. Madami nga talaga itong nakain ko kasi kagabi ay hindi ako kumain kaya nagutom talaga ako. Pagkatapos ko ang kumain ay pumasok na din ako sa kwarto para kunin ko na yung lalaban ko ngayon. Tinanong nga ako nitong kapatid ko kung maglalaba ba daw ako kasi sira daw yung bomba. Hindi niya nga din daw alam kung paano daw nasira. Bigla lang daw kasi na hindi umagos yung tubig kanina pang umaga. Wala nga din daw dito si Papa kasi nagsimba kaya si Kuya na lang yung umayos. Tinanggal nga talaga ito ni Kuya ang bomba kasi baka may sira daw sa ilalim. Nalitan niya na nga rin ito ng gasket pero sira pa rin kaya binuksan na talaga yung sa loob niya. Inalalayan na nga to siya ni Papa pati nitong pamangkin ko. At kahit anong bomba nga talaga nito ni Papa ay wala talagang umaagos na tubig. Nandito na nga rin si Kuya sa loob at tinitignan kung may sira talaga sa ilalim. Baka lang daw kasi ay may butas yung tubo sa ilalim niya. Sabi nga nito ni Papa kay Kuya na baka ubos na daw yung tubig sa ilalim. Kaya sinukat naman ni Kuya ng kawayan pero sobrang taas pa daw ng tubig at imposible daw na maubos. Lagyan na nga rin to nila Papa ng tubig pero ayaw talaga umagos. Kaya kumain na nga lang din talaga ako nitong puto at lumpia kasi sira naman talaga ang bomba. Sabi nga nito ni Papa na sa gripo na lang daw ako maglalaba. Nasasayangan din kasi ako pag sa gripo gumamit ng tubig kasi binabayaran namin yun. Kapag sa bomba naman kasi ay unlimited ang tubig at libre lang. Sobrang sarap nga talaga magluto ni ate nitong puto at lumpia. Laban na nga ako nito at hininaan ko lang yung gripo para hindi malakas kumain ng kuryente. Mabuti na nga lang talaga ay konti lang masyadong yung lalabahan ko kasi sa pagtrabaho ko lang. Nakakuha na naman nga nitong durian si Papa at ito na daw yung huling bunga niya. Medyo nalulungkot nga ako nito kasi matagal na naman ako makakain ng durian namin. Himala nga rin talaga itong kapatid ko na kumain ng durian. Sobrang sarap nga talaga nitong durian namin kasi walang amoy at sobrang tamis din. At medyo malagkit din talaga siya at maliit lang masyado yung buto niya. Sa lahat nga ng variety ng durian, ito talaga yung pinakamasarap at pinaka-the best kainin. Hindi ko nga lang din talaga alam kung ano ang pangalan nitong variety. Sabi nga nito ni Papa sa akin na kumain daw ako ng madami kasi huli na daw talaga itong bunga. 3 nga lang din kami nito sa bahay kaya nasulit namin kainan itong malaking durian. Kada kagat ko nga talaga nitong durian ay napapasabi talaga ako na sobrang sarap. Kung makikita nyo nga dito mga guys na sa huling kagat ko ay sobrang liit talaga ng buto at ang kapalan din nito masyadong laman. At pagkatapos ko nga kumain nitong durian ay ilalagay ko na sa hanger yung mga pantalon ko. Panigurado nga talaga ako na matutuyo itong mga damit ko pati mga pantalon ko kasi sobrang lakas ng init at sobrang sakit. Sobrang tahimik ka talaga nitong bahay kasi wala yung mga bata at si Papa nagtatrabaho sa bahay ni ate. Naligo kasi sila Kuya sa swimming pool kaya sinama niya talaga lahat ng bata dito sa bahay. Niyaya nga rin ako ni Kuya pero hindi pa kasi ako tapos maglaba at wala din akong pera. At naalala ko nga rin pala na may pupuntahan pala kami ngayon ni Papa at ilang minuto nga rin talaga ay niyaya na ako ni Papa na pagkatapos ko raw ay alis na kami. Kinahaponan nga ay pumunta na kami dito sa palengke. Mamalengke nga raw talaga kami ngayon kasi bukas ay may pasok na. Sobrang mura nga lang din talaga ng mga isda dito. 100 lang ay sobrang presko pa. Gusto nga ni Papa nito na pangsugba na isda kasi matagal na daw siya hindi nakakain nito. At pagkatapos namin bumili ng mga isda ay bumili rin kami ng mga mantika, sibuyas at bawang. Medyo mahal daw kasi ang sibuyas at bawang sa tindahan kaya dito na daw kami bibili ng marami. At may isang bata na maliit na naman nga ang masaya nito kasi nabilhan siya ng mansanas ni Papa. Pag sinasama nga talaga namin to siya sa palengke ay tinuturo niya lahat ng prutas dito sa tindahan. At kapag hindi mo talaga mabilhan ng mansanas ay iiyak talaga ng sobra at mapapahiya ka na lang talaga. Pasalamat nga lang din talaga si Papa sa batang to kasi walang pili at kinakain talaga lahat ng prutas. Bumili nga rin to ng 3 mansanas si Papa para daw sa bunso niya. Pauwi na nga kami nito at ayaw talaga magpahawak nitong batang to. May malaki naman talagang daan pero dito talaga siya sa maliit at yuyuko siya. Pagka-uwi nga namin ay bumalik rin kami kaagad sa palengke kasi bibilhan niya daw ng bike itong pamangkin ko na maliit. Naaawa daw kasi si Papa sa batang to kasi yung kalaro niya ay may bike pero siya ay wala. Namili na nga talaga to si Papa at ang tinuro ko ay ito na lang hinawakan niya. Nawag ko nga rin itong bata na maliit kung nagustuhan niya itong bike na hawak ni Papa. Binili na nga rin agad ito ni Papa at umalis na kami. Nagbayo na nga lang din si Papa kaya hinintay namin siya dito sa may palengke. Pagkatapos nga rin ni Papa ay umuwi na kami. Pagdating nga namin ay sinakyan niya din talaga agad yung bike niya. Ayaw niya pa nga magpahawak sa amin nito, parang gano'n na talaga siya kamarunong magbike. Medyo nahirapan pa nga to siya ipasok ang paa niya pero sobrang saya din naman niya. Tinuruan ko nga to siya na ilagay ang paa niya sa harap pero ayaw niya talaga. Gusto niya lang kasi talaga na itulak yung bike niya gamit itong paa niya. Sobrang saya niya nga dito sa bago niyang bike at hindi na nga rin ako nakatiis kaya pinuntahan ko siya para turuan at itulak na. Ayaw niya nga talaga magpahawak nito at magpaturo kaya umiiyak na to siya. Kaya hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!